Hello, mic sound check. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa first Sunday ng 2024 dito sa Jesus Christ Baptist Church. This is the first Lord's Day. At napapansin ko sa ilang mga kapatiran mula sa ibang mga churches, kinusubukan nilang kompletuhin yung pictures nila every Sunday. Makikita niyo na marami na yan. First Lord's Day o number 1. Lord's Day number 1 hanggang 52. Ay sinusubukan nilang kompletuhin yan sa buong taon. Biyaya ng Diyos. Salamat po sa bawat isang naririto. Welcome din ho sa ating mga kasama online. Meron tayo ilang mga announcements bago tayo dumako sa ating gawain ho ng pagsamba. Una, kahapon, salamat sa Diyos sa mga nanalangin. Pinapaabot ho ng atin ho mga kapatiran. Marami tayong mga volunteer workers dito sa church. Yung ating mga Sunday school teachers, mga involved sa iba't ibang mga ministry. And kahapon ay merong konting threat. Hindi threat, kundi treat. Nagkamali ako ng unang send ng message. Naging threat, naging pagbabanta. Nagkaroon ng treat ang church ho sa kanila. So, maaaring nakita niyo na yung ilang mga pictures and videos online. Tag-bowling, at nag-billiards, at doon lang naman sa SM North EDSA at kumain. And then, umuwi rin kami ng hapon. Isang bagay ang natutunan ko, si Sister Jonah ay nawawalang anak ni Efren Bata Reyes. Talagang natural. Nanginginig pa yung plangketa, pumapasok pa rin. Hindi ko hahamunin. Ang punto ho ay nag-enjoy. So salamat ho sa Panginoon sa mga bagay ho na yan. And then also gusto kong i-promote at kung sakali man kung isa sa mga kung nag-iisip kayo ng resolution ngayong bagong taon, I would like to encourage you to start reading. Start reading. At wag yung kunin yung napakakapal na libro agad, baka ma-discourage kayo. Simulan niyo sa mga booklets. Isa sa mga magagandang booklets na dahil sa likod is itong booklet na ito, Guarding Your Heart by A.W. Pink, a very good booklet. Pero asahan nyo, dahil tungkol sa puso, parang ooperahan yung puso nyo habang binabasa nyo ito. Napakaganda. Hindi ko ibig sabihin, pag may sakit ka sa puso, ito yung gamot. Pero yung mga problema, kasalanan, at mga bagay-bagay. So, marami pa mga booklets dyan, anything na magiging dagdag sa inyong paglago sa pananampalataya. And then also, sorry po, nakalimutan kong sabihin nung umaga, nag-print out ho tayo ng mga Bible reading plans. Kung sakali man na hindi mo pa nasubukang basahin ang buong Biblia mo mula Genesis hanggang Revelation sa loob na isang buong taon, itong mga Bible reading plans na ito ay makakatulong ho sa inyo. Meron 3 klaseng Bible reading plans diyan. Merong pang New Testament lang for 6 months. Meron din namang 2 klaseng Bible reading plan to read your whole Bible for the whole year. Ang akin hong pwedeng isuggest sa inyo, kung gusto niyo talagang basahin ang buong Bible sa buong taon, ay kunin niyo ito, yung Navigator's Bible Reading Plan. Bakit? Ang plano ho na ito ay 25 days a month. Ayan. Anong ibig sabihin? Pumalya ka man ng 4 o 5 beses kada buwan, masusunod mo pa rin. Nakuha niyo ho? So, medyo maluwag-luwag ang schedule dito. Kung mayroong mga pagkakataon na so kung gusto kong hamon ho yan sa atin, baka gusto mong gawin na maging goal, as we have studied last Sunday, maganda na meron tayong goal, meron tayong aim. Well, isa sa mga magandang aim ay mabasa ko ang buong Biblia ngayong taon na ito, and nawa ay maging kapurihan sa ating Panginoon. And then also, salamat sa Diyos, pinag-pray natin ang ating kapatid, Sister Marilyn Ganas last Sunday, at purihin ng Diyos na nakabuti, malaking bagay ang naging dialysis sa kanya, bumuti ang kanyang pakiramdam. At sa sobrang buti ng kanyang pakiramdam, willing siyang magluto ng merienda. Bilang tulong din ho sa kanilang mga panggastos. Kung sakali daw ho na gusto niyo magpamerienda or gusto niyo lang ng merienda sa inyong bahay o gusto niyo magpamerienda dito sa church, pwede ho muna kayong makipag-communicate ho kay Sister Marilyn. Willing ho siya diyan at magiging positive, win-win kumbaga. So nawa ay pwede natin i-consider ho ang mga bagay na yan. And then also, mamaya ho, sa atin hong bandang dulo ng ating gawain ng pagsamba, meron tayong Lord's Supper. And then pagkatapos ng ating pagsamba, meron tayong sandali ng church meeting. Pag-uusapan natin ang ilang mga magagandang mga bagay na ating plano ngayong taon na ito. Good news mga kapatid, maraming mga bagong ministries na available.
Okay? At sana, ay sa loob, sa biyaya ng Diyos, yung mga gifts natin ay ipagamit natin, yung mga resources natin, ipagamit natin para sa gawain ng Diyos para sa Kanyang kapurihan. So yun ho, meron ho bang first-time visitor? First-time visitor? Unang pagkakataon? Wala? Meron bang may birthday? Birthday ngayong linggong ito. Birthday? Si Ate Maika, kailan ang birthday? Sa 9, January 9. So advance happy birthday, Ate Maika. Purihin ng Panginoon. Sino pa? Si Ate Bem, kailan? Sa 10, January 10. So 9 and 10. Okay? So hindi nyo na problema ang 2 araw na merienda? Si Brother Darwin, kailan ang birthday? 12, January 12. Okay, next week pa yon. Pero, ha? Friday pala. Friday. O nga pala, 7 na nga pala ngayon. So, advance happy birthday, Brother Darwin. Meron pa ho ba? Meron pa ba? Wala na? Yung cute na bata sa harapan, next week pa yan. Ano ho? At yung mas cute na tatay niya, next week pa. So, biro lamang po. So, pag-pray ho natin, at nawa, ngayong sandaling ito, kung naalala nyo, nagkaroon tayo ng mini-series ng Sunday School, How to Listen to Expository Sermons. Ano? Expository listening. At sana, kung hindi nyo pa napanood yun, balikan nyo ho sa ating Facebook page. Napakagandang mga lesson para makatulong sa ating paghahanda sa pagsamba. And it's a very good thing that we start our Lord's Day worship in a good note. At nawa ho ay pag-pray natin ang ating gawain ngayong umagang ito. I would like to encourage yung iba. Muli, kung wala naman hong rason para kayo ay nasa likod, lalo na yung mga young people, please move forward. Marami tayong mga bakante dito sa harapan. And then, i-eliminate natin ang mga tambay. Brabol, tambay? Tambay dun. Okay? Bawal ang tambay. Ang pwede lang ho doon ay yung may mga bata na kailangan doon sa nursery room. Pero kung hindi kailangan, pasok ho dito. Magiging mahigpit ho tayo dyan para ho mapanatili ang kaayusan sa atin hong pagsamba. With that, tayo dumako sa ating paghahanda sa pagsamba. At tayo ho ay magkakaroon ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin at hingin natin ang tulong, gabay, pagsiyasat ng Diyos sa atin upang maging handa tayo sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Tayo po ay sama-samang manalangin. O aming amang Diyos, dakila, banal, tunay nakakamangha ang iyong biyaya na naririto kami, Panginoon, sa unang linggo ng taon na ito. Salamat, O Diyos, sapagkat ang iyong kabutihan ay sumasagana. Alam namin, Panginoon, na walang isa man sa amin na karapat-dapat, sapagkat malinaw ang iyong salita, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamangha-manghang bagay, O Diyos, ay buhay pa rin kami hanggang ngayon. At higit pang kamangha-mangha, hindi lamang kami buhay, kundi kami, O Diyos, ay nakatanggap ng sumasaganang biyaya mo sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na ibinigay mo bilang pampalubag loob para sa aming mga kasalanan, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng tunay at ganap na kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan ito. At Panginoon, kami ay tumitiwala sa iyo sa taong ito na aming kaharap. Hindi namin alam kung anong mangyayari. Ngunit alam namin na ikaw ang may hawak. At gayon din, O Diyos, sa aming mga pagkakasala, pagkukulang sa mga bagay, Panginoon, na alam namin na hindi nakapagbigay lugod sa iyo nitong mga nakaraang panahon o nakaraang taon. Panginoon, patawad po. At tulungan mo kami, O Diyos, na lalo pang maging masigasig sa pakikipaglaban sa kasalanan at gayon din sa kabanalan ng aming mga personal na buhay. O Diyos, sa aming pagsamba ngayon, tulungan mo kami. Alam namin, Panginoon, na hindi ka nalulugod sa panlabas lamang. Alam namin na gusto mo, O Diyos, na ang aming puso at kaisipan, ang aming buong pagkatao ay ialay namin sa iyo bilang haing buhay. At nawa sa lahat ng aming gagawin, O Diyos, sa aming pananalangin,
sa aming pagbabasa ng iyong salita, pagkakaloob, at lalo't higit, O Diyos, sa pangangaral ng iyong salita, ang lahat dawang ito, Panginoon, ay maialay namin sa iyo bilang isang mabangong samyo ng pagsamba. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, O Diyos, at sa lahat ng ito, ikaw po nawa ang maluwalhati. At aming patuloy na hinihingi ang iyong kahabagan at dagdag na biyaya sa aming mga kapatiran na may mga iba't ibang pinagdadaanan, maging may mga karamdaman. O Diyos, ikaw ang Diyos na nagpapagaling, at ikaw ang Diyos na marunong at matuwid. At lahat ng ito ay aming iniaalay at inaasa sa iyo, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa iyo po tayong lahat, tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Joy in Serving Jesus. There's joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus. Joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His mark. There is joy, joy, joy that never shall depart. There's a joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His mark, there is joy, joy, joy that never shall depart. Joy in serving Jesus as I walk on my walk. There's a joy through the path of suffering through. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His mark, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkness night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that drops within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His mark, there is joy, joy, joy that never shall depart. Tayo po yung manatiling nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Amen. Praise the Lord. Basahin muna natin ang ating talata. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ready? Read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasyahan kanyang puso. Hindi nangihinayang o napipilitan lamang kapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa
habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwin. Amen. Let us pray, mga po. Manaming Diyos na sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, muli kami ay narito sa iyong harapan, nagpupuri at nagpapasalamat muli sa iyong biyaya sa amin. At kami po, Panginoon, ay dinala niyo, Panginoon, muli sa bagong taon na ito na 2024. Lord, thank you po sa iyong biyaya sa amin sa mga nakaraang taon, Lord. Salamat po sa mga biyayang ito. Tunay, dinagdagan niyo po ang aming buhay at kalakasan upang kami makatawid sa bagong taon na ito, Ama. Muli salamat sa iyong biyaya. Salamat din sa kalakasan. Salamat din po, Panginoon, na tunay na nagpapatuloy ang aming pag-aalala, Panginoon, sa kaligtasan na yung ginawa sa amin. Tunay, Panginoon, na aming pagbulay-bulayan ng kaligtasan ito sapagkat ito, Panginoon, na hindi namin maarok sa aming pag-iisip, ay mga puso, Lord, na tunay na kami mga makasalanan na iyong inibig nung una pa man, Panginoon. Muli salamat sa iyong biyaya ng kaligtasan. Dito pa lang, Panginoon, ay dapat na kaming magpasalamat at magpuri sa inyo ng napakalaking pasalamat, Panginoon, sa kaligtasan ito sapagkat, Panginoon, ang biyayang ito, Panginoon, ay walang katumbas na halaga o anumang bagay na aming makakamit, Panginoon, kundi sa pamamagitan niyo lang, Ama. Muli salamat sa kaligtasan ito. Muli, pinupuri ka namin, Panginoon, muli sa mga biyaya, pisikal na ibinigay sa amin, ang mga trabaho, ibinigay niyo sa amin, ang mga kalakasan na aming ginagamit upang makamit namin, Panginoon, ang mga pera o mga bagay na ibinibigay sa amin, Panginoon. Nawa, sa umagang ito kami magkakaloob, Panginoon, baguhin niyo aming mga puso, unang-una sa pagkakaloob, Lord. Nawa kayo aming maitaas, aming pagkakaloob, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng tamang isip, tamang puso sa aming pagkakaloob, tungo lang po sa inyo. Alam namin, Panginoon, na mga bagay na ito gagamitin niyo sa ikalalago pa, Panginoon, ng iyong iglesia. Mga gastusin, Panginoon, ng iglesia ito, Panginoon, na kayo rin na nagkakaloob sa amin, Panginoon, upang ipagkaloob dito, Panginoon. Kaundi, Panginoon, dalangin ko sa umagang ito, Lord, sa aming pagsamba. Nawa, itama niyo po ang aming mga puso. Tulungan niyo po kami, kumilos sa amin ang iyong salita at may apply namin ito sa aming mga sarili, Panginoon, sapagkat ito ay napakagandang bagay na aming itong may apply sa aming pamumuhay sa mundong ito, Ama. Baguhin niyo kami patuloy, Ama, sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan niyo po ang tagapagsalita niyo, Panginoon, na nawa, bigyan niyo po siya, Panginoon, ng wisdom sa pagtuturo, pang maunawa namin mabuti ang iyong salita. Muli, kayo lang po maitaas namin ngayong umagang ito, Ama. Salamat po sa lahat ng ito. So, minsan mo dalangin sa pangalan lang po ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen. Thank you, Lord. Muli po tayong mawit sa Panginoon. Awinin po natin The Solid Rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on
the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His salt is covenant, His blood support me in the whelming flood. When all around my soul keeps me, then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, rest in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Tayo po'y magsitang lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon, salamat sa kanyang kahabagan at kabutihan loob para po sa pagbasa ng kanyang mga salita. Sa umagang ito, magmumula po sa aklat ng Habakuk, Kapitulo 3, talatang 17 hanggang 19. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng olibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoon Diyos ang nagligtas sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, last Sunday, which was the last Sunday of 2023, sa ating hong second service ay pinag-aralan ho natin ang isang passage mula sa 2 Timothy chapter 2 na kung saan binigyan ni Pablo si Timoteo ng 4 na realidad na napakahalagang mga realidad na siyang magsisilbing tungtungan upang ang lingkod ng Diyos na ito ay magpatuloy sa pananampalataya at paglilingkod. Kung wala ho kayo ito last Sunday afternoon, you should have been. Pero kung sakali man, ito yung 4 na realidad. Ang realidad ng Ebanghelyo, ang realidad ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang realidad ng naghihirang na biyaya ng Panginoon, at ang realidad ng walang hanggang bunga or eternal consequence. At itong 4 na realidad na ito ang siyang maghahawak at patuloy na ating desperately na kailangan natin ito upang tayo'y magpatuloy sa pananampalataya, sapagkat sang-ayon nga sa ating pinag-aralan, ang sabi ni Pablo, contrary to popular opinion, hindi ho pabuti ng pabuti ang kalagayan. Hindi ho paganda ng paganda ang sitwasyon sa labas ng church o sa loob ng church. Ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, this know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent. Ibig sabihin na incontinent, walang pagpipigil sa sarili. Fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded,
lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such, turn away. So itong passage na ito deals more with those who are outside the church. Perilous times, and we are in perilous times. Tayo nasa mga mapanganib na kapanahunan. Pero inside the church, ang sabi ni Pablo sa chapter 4 verse 3, kaya sinabihan ni Pablo si Timothy, Timothy, preach the word. Sapagkat darating daw, ang sabi sa verse 3, 2 Timothy chapter 4, for the time will come, darating ang panahon na ano daw, when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Ito naman ay yung sa loob ng church, na mismo ang mga churches na nagpapakilalang Kristiyano ay aayawan nila ang salita ng Diyos. Ang gustuhin nila ay yung mga nakakakiliti sa tenga, yung nakakakamot ng kanilang kati, yung gusto nilang marinig, at actually maghahanap sila ng church na kung saan nila maririnig yung gusto nila. Kung saan sila masaya. At pansinin niyo mga kapatid, ang mga churches na nagkakapunuan, na daan-daan, libo-libo ang nasa loob, madalas, hindi lagi, madalas ay hindi nangangaral ng katotohanan. Hindi nangangaral ng laban sa kasalanan. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 13, ang sabi ng salita ng Panginoon na ito, but evil men and seducers shall wax what? Worse and worse. Hindi ho paunti ang mga nandaraya. Hindi ho pababa ng bilang ang mga nanloloko. Sila'y nanloloko at nagpapaloko. Narito ho ang katotohanan. Hindi ho magiging madali. Ang pananampalataya at pamumuhay ng pananampalatayang Kristiyano ay pahirap ng pahirap. Ang ministeryo, ang tapat na ministeryo sa Panginoon ay pahirap ng pahirap. Bakit? From the outside and the inside ay merong matinding hamon. Kaya ko sinabi huyaan ay paano kung sa atin hong iglesia o sa ating lugar, yes, relatively speaking, ay meron tayong matinding kapayapaan. Meron tayong nai-enjoy na napakagandang kalayaan ng pagpapractice ng ating pananampalataya. Paano kung isang araw ngayong taon na ito ay magising tayo, bawal na ang Biblia. Bawal na ang pananampalataya kay Kristo. Tigil na ang pangangaral ng Ebanghelyo. Outside the church, paano kung nariyan na ang persecution? Susubukin nilang ipilit, at hindi lang basta susubuking ipilit, susubuking ipalunok sa iyo ang lalaki sa lalaki at babae sa babae. At kung hindi ka papayag, sarado ang negosyo mo. Tanggal ka sa trabaho. Kung hindi mo tatawaging babae, yung katrabaho mong lalaki, kung hindi mo gagamitin yung pronoun na she, dun sa dapat ay he, tanggal ka sa trabaho. Wow! Kung hindi lang outside the church, paano kung inside the church? Pumapasok ang mga hindi totoong Kristiyano ay pumapasok sa loob, mga hindi totoong Kristiyano pumapasok sa loob ng church, mga peking tagapagturo, false doctrines, at nagsusulputan ang mga false churches. Alam niyo ho ba, sa Cubao, merong JCBC? At ang JCBC nila ay Jesus Christ Billionaires Club. Mukhang maliwanag sa pangalan pa lang kung ano ang mithiin nila. Hindi langit kung hindi bilyon. Ayaw nila ng milyon. Well, kung hindi ka bilyonaryo, bawal kang maging miyembro. So muli, mula sa labas may problema, sa loob may problema,
pero wag tayong masyadong tumingin sa labas. Paano kung personally, dumating ang mga bagay na kinakatakutan natin? Paano kung isang araw nagising ka na lang may masakit kang nararamdaman na hindi mo alam kung anong dahilan? Paano kung isang araw dumating ang tinatawag na depression at talagang napakadilim at tila baga wala ng kulay ang paligid? Paano kung isang araw dumating ang tawag may naaksidente? Paano kung dumating ang kamatayan ng isang mahal sa buhay ngayong taon? Ang mga bagay na ito ay pilit nating iniaalis sa ating mga kaisipan. Pero alam natin at the back of our mind, pwedeng mangyari ang mga ito anumang oras. What if the worst case scenario happens? Naalala ko ang kwento sa akin ng aking asawa. Meron siyang, ewan ko kung kaibigan o kamag-kaibigan yata, naging katrabaho niya sa Taiwan, if I remember correctly. Kung hindi ako nagkakamaling tanda, na-stroke o inatake yung tatay, isinugod ng ambulansya, nasa ambulansya yung nanay at nasa ambulansya yung dalawa pang anak at na-aksidente yung ambulansya. 3 ang ibinurol. Now, kaya ko sinabi huyaan sapagkat sa atin hong binasang talata mula sa Book of Habakkuk, isa sa mga minor prophets, ito exactly halos ang naranasan ni Habakkuk. Isang pangit na sitwasyon at lalo pang papangit. Isang hindi magandang kalagayan at lalo pang gagrabe. At ang mensahe na nais kong ibigay sa ating ngayong umagang ito ay ito. During the best times, or even the worst of times, our hope, joy, and strength can only be found in the Lord. Maging napakaganda man ng kalagayan, or sa kabilang dulo, maging napakasama man ng kalagayan at sumama pa. Ang ating pag-asa, kagalakan at kalakasan ay masusumpungan lamang sa Panginoon. At bago tayo mag-dive in, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, napakalinaw kung gaano kami kahina. Napakalinaw kung gaano kaiksi ang aming kamay. Hindi namin alam at hindi namin kontrolado ang mangyayari mamaya. Panginoon, napakaliit namin. At maaaring dumating ang mga bagay na kinakatakutan namin. Pero Diyos, tulungan mo kami na magpahinga, tumungtong sa katotohanan, na maging ang mga kinakatakutan namin ay hawak mo. Na aming hugutin ng kalakasan, pag-asa at kagalakan. Hindi sa aming kalagayan, kundi sa iyo na may hawak sa amin. Sapagkat ikaw ay mabuti, matuwid at mapagmahal. Tulungan mo kami na lalo pang tumiwala sa iyo. Gamitin mo yung salita sa bawat isa sa amin, turuan mo kami, baguhin mo kami, at lalo tigit, Diyos, magligtas ka, mahabag ka sa mga wala pa kay Kristo. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang Book of Habakkuk ay isa sa mga minor prophets at tinuturing itong unusual. Sapagkat ito ang nag-iisang minor prophets o prophetic book na hindi nag-a-address ang propeta sa mga tao. Usually, may mensahe ang Diyos sasabihin sa propeta at ang propeta sasabihin sa mga tao. Ang buong book ng Habakkuk, which is just 3 chapters, is almost just a dialogue between the prophet and God. Ito'y dialogue between Habakkuk at ang Diyos.
The prophet Habakkuk was a contemporary ni Zephaniah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. Magkakasabay sila, magpare-pareho sila ng kapanahunan. At si Habakkuk ay nag-prophesy nung kapanahunan or bandang dulo sa Kingdom of Judah, sa bandang dulo ng paghahari ni Josiah. Pag inyong binasa sa chapter 1 and chapter 2, ang first two chapters ng Habakkuk ay organized between Habakkuk's questions and God's reply. May mga tanong si Habakkuk at may mga sagot ang Diyos. At dito ho nakita ni Habakkuk, makikita natin sa chapter 1, sinaysay ni Habakkuk ang problema. Kanyang napagmamasdan sa harapan ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mabilis na pagdausdos ng moralidad, ng spiritual na buhay ng mga Hudyo doon sa Kingdom of Judah. At ito ay bumabagabag sa kanya ng matindi. Sa Habakkuk chapter 1 verse 2, ang sabi ng salita ng Diyos ay ito, sabi ng propeta, O Lord, how long shall I cry for help and you will not hear? Matagal nang nananalangin si Habakkuk, matagal nang tumatawag si Habakkuk sa Panginoon, pero tila baga sa kanyang pananaw, wala pa ring tugon. Or cry to you violence and you will not save. Ang sinasabi ito, Lord, ang daming violence. Lord, ang daming krimen. Lord, ang daming nangyayaring hindi maganda. Lord, ang daming pangit kasalanan na nangyayari. Lord, hanggang kailan? At maaaring meron sa atin dito sa ating pananalangin. Minsan, sa aking pagbubulay-bulay, Lord, dumadami pa yung nangangaral ng pilipit na ebanghelyo. Lord, yung mga kulto ay lalong dumadami ang kanilang membro. Lord, hanggang kailan? At ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 3, why do you make me see iniquity and why do you idly look at wrong? At ito yung pantaong pananaw. Hindi inaakusahan ni Habakkuk ang Panginoon, pero sa kanyang pananaw, Lord, hanggang kailan mo hahayaan na mapagmamasdan ko ang mga kasamaan nangyayari? At Lord, parang wala kang ginagawa. But parang wala kang ginagawa, O Diyos. Destruction and violence are before me. Strife and contention arise. Hando ng pagkawasak, nahando ng violence, nahando ng pagtatalo-talo, hando ng pag-aaway-away. Verse 4, so the law is paralyzed and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous, so justice goes forth perverted. Imagine niyo ang isang bansa na walang working government. Walang pulisya. Yung mas malaki ang baril, siya ang tama. Gaano kagulo? Gaano kahirap? Na halos araw-araw may nakikita ka nagpapatayan, may nakikita ka nire-rape, pero walang nangyayari. At siguro ho sa atin hong personal na buhay, lalo na nung nagkaroon ng internet, mas naging accessible sa atin, not just information, but even visual information. Nakikita natin yung mga nangyayari sa ibang lugar, nangyayari sa mga lugar na usually hindi natin nakikita. Gaano karaming krimen, gaano karaming mga bagay na karumal-dumal ang nagaganap. Kaya nung umaga sa ating pag-aaral sa Sunday School, may mga tinatawag na gay parade, LGBT parade, na ang isinisigaw nitong mga proud na mga bakla na ito at iba pang mga kalagayan nila, sabi nila, we are coming for your children. Nagjo-joke lang naman daw sila. Hindi ho. Sa batas ng Amerika, ang mga bata as early as 6 years old, pinapalunok na sa kanila na okay lang ang bakla, tomboy, lalaki sa lalaki, babae sa babae. At kahit ayaw ng magulang, dodoktrinahan ang inyong anak.
Actually, merong case, pag pinanood nyo yung What is a Woman, merong tatay na sinubukan niyang pigilan. Yung anak niya gustong mag-transition, maging lalaki gustong maging babae, or babae gustong maging lalaki. Sinubukan niyang pigilan. Alam niyo nangyari? Inialis ng batas. Inihiwalay ng batas yung tatay sa kanyang anak. They are really coming. So wag ho kayong matuwa sa patalastas ng McDo. Perversion. Karumal-dumal. Pag bibigyan niyo ako ng chicken McDo, okay lang. Pero wag ho kayong matuwa doon sa mga pinopromote na laban sa Panginoon. Now, nung tumigaw at nanaghoy si Habakuk sa Panginoon, anong naging tugon ng Diyos? Well, sit back, Habakuk, akong bahala, eto na, gagawin ko ng maayos ang lahat ng bagay. Ang sagot ng Diyos kay Habakuk sa verse 4, Habakuk chapter 1, verse 4. Verse 5. Behold ye among the heathen, and regard and wonder marvelously, for I will work a work in your days, which ye will not believe, though it be told you. Translation, Habakuk, may gagawin ako. At yung gagawin ko, hindi mo kayang paniwalaan. Kumbaga sa mga TikTokers ngayon, pag sinabi ng Diyos yung gagawin niya, mind blown. Anong sabi ng Diyos sa verse 6? For lo, I raise up the Chaldeans. At ang Chaldeans, also known as the Babylonians. Ibabangon ko ang mga Babylonians. At paano dinescribe ng Diyos ang mga Babylonians? That bitter and hasty nation which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. Narito ang isang paganong nasyon. And guess what? Habakuk, ibabangon ko ito. Gagawin kong makapangyarihan ang Babylonian Empire at mananakop ito, magnanakaw ito, mangwawasak ito. At nasa likod nito ang kamay ko. Verse 7, they are terrible and dreadful. Noong panahon na yun, pag nabalitaan mong parating na mga Chaldeans, empake ka na, takbo! Dahil ayaw mong abutan ka. Their judgment and their dignity shall proceed of themselves. Nakuha niyo yung sinabi? Yung judgment nila, hindi galing sa Diyos. Yung hatol nila, silang magde-decide. Gusto nilang patayin ka, papatayin ka nila. Gusto nilang kunin ang anak mo, kukunin nila. Gusto nilang kumpiskahin ang ari-arian mo, kukumpiskahin nila. Gusto ko nilang gawing alipin, gusto ko nilang torturin para sa kanilang libangan, gagawin nila. Ganon karumal-dumal ang mga Chaldeans. At ang sabi ng Diyos, ako ang magbabangon sa kanila. To make the long story short, ang sabi ng Panginoon kay Habakuk, nagrereklamo ka? Huwag kang mag-alala, parating na ang parusa ko. At gagamitin ko ang napakarahas na mga taong ito para parusahan ang Kingdom of Judah. At dito sumabog. At pag binasa nyo ang mga susunod na talata ng Habakuk, ang punto ay ito, ang struggle ni Habakuk, Lord, nagrereklamo ako, masama ang Judah. Ngayon, gagamit ka ng mas masamang mga tao para parusahan yung medyo masamang Judah. Actually, hindi nasagot yung tanong, dumami ang tanong. Hindi nawala yung struggle, naging mas komplikado.
At narito ang ilang mga katotohanan na nais ko sabihin sa atin. Una, mga kapatid, ang Diyos ay hindi obligado na ipaliwanag ang kanyang sarili sa atin at hindi siya obligado, listen, hindi obligado ang Diyos na isatisfy niya ang standard natin. Sa panlasa ni Habakuk, Lord, parang may mali. Lord, parang hindi yata tama. Gagamitin mo yung mas masama para parusahan yung mga medyo masama. So, hindi obligado ang Diyos. At hindi lalayunin na pumasa sa standard natin. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, ang kanyang daan ay mas mataas kaysa sa ating daan. Ang kanyang kaisipan ay mas mataas kaysa sa ating kaisipan. Pero narito ang katotohanan pa, pangalawang katotohanan, paparusahan ng Diyos ang masama. Dahil pag binasa niyo patuloy ang Book of Habakkuk, ang sagot ng Panginoon kay Habakkuk, huwag kang mag-alala, paparusahan ko din ang mga Chaldeans. Parurusahan ko ang Judah, gagamitin ko ang mga Chaldeans, at pagkatapos nun, paparusahan ko rin sila. Dahil sa kanilang kasamaan. Ang punto, paparusahan ng Diyos ang kasalanan. As we have been always saying, walang kasalanang libre. Oo, maaaring walang Kaldeyong pumakatok sa pintuan mo at nanakawan ka at papatayin ka, pero maniwala ka, pagkatapos ng kamatayan, ang sabi ng salita ng Diyos ay ang paghukom. Hindi makakalusot anumang kasalanan sa Panginoon. At pangatlong katotohanan, ang Diyos ay soberano sa lahat ng mga pangyayari, hindi lamang sa mga dakilang mga imperyo, kundi maging sa mga pinakamaliliit. Ganong kaliit, maging yung damo na hindi mo pansin, binibihisan ng Diyos. So therefore, perpektong alam ng Diyos ang nangyayari ngayon. To the very detail. Higit pa sa nakikita ng CT scan, higit pa sa nakikita ng MRI, kita ng Diyos. At soberano siyang may hawak ng lahat ng ito. Kahit hindi natin pansin. Pagkatapos sabihin ng Panginoon kay Habakuk na parurusahan niya ang kingdom of Judah sa pamamagitan ng mga Chaldeans, and then pagkatapos ito, paparusahan niya ang idolatrous nation na ito, ang idolatrous empire na ito, ang Babylonian Empire. Sa verse number 20 ng chapter 2 ng Habakuk. Sa isip siguro ni Habakuk, Lord, napakagulo. Pero pagdating sa verse number 20 ng Habakuk chapter 2, sa kabila ng kaguluhan na ito, ang sabi ng salita ng Diyos, but the Lord is in His holy temple. Ang gulo-gulo ng Judah, ngayon merong mas masamang Chaldeans, paparusahan, gagamitin Diyos para parusahan ng Judah, at ang mas masamang Chaldeans ito, paparusahan ng Diyos. Lord, napakagulo! At ang sabi ng salita, but the Lord is in His holy temple. Ang Diyos ay nasa templo, ang Diyos ay nakaupo pa rin sa trono, ang Diyos ay naghahari pa rin. At siguro, nade-depress ka. Hopefully, hindi dahil tumitingin ka sa salamin. Maaaring pag kinukonsidera mo ang pinansyal mong kalagayan, pag tinitignan mo ang kalagayan ng iyong pamilya, pag tumitingin ka pa rin sa kapitbahay mo, pag nanood ka ng balita, nung tumingin ka sa salamin, wala na. But the Lord is in His holy temple. Diyos pa rin siya. Soberano pa rin siya. Sa kabila ng kaguluhan, hindi siya nasa isang sulok at nagmumukmok dahil wala siyang magawa. At ang sabi ng salita, but the Lord is in His holy temple. At ang sabi ng salita ng Panginoon, let all the earth
keep silence before Him. Shh! Gaano man kagulo at maaaring natutukso tayong magreklamo at maaaring natutukso tayong hatulan ng Diyos at subukang sukatin ng Diyos sa ating sariling pamantayan. Shh! Mag-ingat ka. Ang Diyos ay Diyos. Naalala ko ang sinabi sa Book of Job, pagkatapos mawala ang lahat ng ari-ari ni Job, pagkatapos mamatay ang lahat ng mga anak ni Job, pagkatapos magkaroon ng karamdaman ni Job, ang sabi sa Job chapter 2 verse 10, but he said unto her, nung sinabi na nung asawa ni Job, ni Mrs. Job, ang sabi niya, sumpain mo na lang ang Diyos para mamatay ka na. Ang sabi ni Job, but he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? At yung evil dyan ay hindi moral evil. Ano ba? Tingin mo, ang pwede lang ibigay ng Diyos kalusugan, di ba siya pwede magbigay ng karamdaman? Kayamanan lang ba ang pwede ibigay ng Diyos? Hindi ba siya pwede magbigay ng bankruptcy? Wala ba siyang karapatan? Hindi niya mahawak. Ang sabi, in all this did not Job sin with his lips. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. At sa passage na ating binasa sa verse number 17, ngayon pa lang tayo pupunta doon sa verse nating pag-aaralan. Ang sabi ni Habakuk sa bandang dulo, sabi sa verse 17, tumigil na sa pagtatanong si Habakuk. Ang ngayon meron siyang sinabi. Ang sabi niya, although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines. The labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Isa-isahin natin panamandalian, the fig tree. Ang fig tree ay isang common na puno. Para bang sa panahon natin, kung depende sa lugar, maaaring common sa inyo ang buko, lahat ng bakuran ay may buko, o lahat ng bakuran ay may mangga. Common na common, lahat ng bakuran may malunggay. Fig tree are common trees at madalas itong nagagamit ito sa paggawa ng cakes or ng bread. At ang sabi ni Habakuk, kahit na ang common na puno na ito na ginagamit araw-araw para sa cake, para sa tinapay, malanta na. Wala na, hindi na mag-bloom. Maubos na yung dahon niya. Hindi lang yun, neither shall fruit be in the vines. Ang vines dito ay mga grapes. At sa Biblia, madalas ginagamit at nahandoon ang larawan ng grapes sapagkat ito ay, parang pag pumunta ka sa La Union, ang daming grapes. At madalas itong ginagamit, grapes is a source of very refreshing and important drink. Ginagamit yung katas ng ubas para kahit papano yung tubig na contaminated ay maging katanggap-tanggap. May mga medicinal purposes ang katas ng ubas, pero at madalas itong ginagamit for festive seasons. Sa panahon natin ngayon, kapag may handaan, Coke. Sa panahon noon, kapag may handaan, grapes. Pero ang sabi ni Habakuk, walang bunga. Walang bunga. Maaring na peste, maaring walang tubig, walang ulan. At ang sabi niya, the labor of the olive shall fail. Ang olive is a source of oil. At ang oil ay important. At sabihin niyo, kung walang oil, maraming mga bagay na apektado.
Ito'y pangunahing ginagamit sa kanilang mga pagluluto at sa marami pang mga bagay, again, with medicinal purposes or uses. At ang sabi ng salita ng Diyos, the labor of the olive shall fail. Nagtanim ka, nag-ani ka, pero palyado, sira ang produkto, payat, walang ani, walang lugi. Wala. You labored, fail. And the field shall yield no meat. Yung meat ho dyan, ibig sabihin pagkain. Nagtanim ka, wala. Kinain lang ng mga balang. Ubos, simot. Aani ka na lang, binagyo. Flock, ang sabi ho dyan, the flock shall be cut off from the fold. Kung merong huling pinapatay, ay mga hayop. Bakit? Yung mga tupa, gamit nila para sa damit, gamit nila para sa gatas. At huli yan sa pinapatay, hindi usually, liban na lang kung merong pagdiriwang, mga occasional. Pero ang sabi rito, wala nang maani, okay, ubos na yung ani, yun na lang mga alagang hayop. Hanggang sa bandang dulo, ang sabi ni Habakkuk, and there shall be no herd in the stalls. Wala na. Kinatay mo na yung huling baka. Niluto nyo na yung huling buto-buto na natira. Ubus na. Walang ani, walang hayop. Maaaring dumating ang matinding kaaway, maaaring dumating ang matinding tagtuyot, maaaring dumating ang matinding disaster. Ang punto, ubos. And again, sinong may hawak ng lahat ng ito? El Nino? La Nina? Climate change? Mother Nature? Yun bang may hawak? Ang punto ni Habakkuk ay ito, loobin man ng Diyos na ito ang mangyayari. At siguro mas pipiliin na lang na ito ang mangyayari kaysa dumating ang Chaldeans. Although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit shall be in the vines, and the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat, and the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herds in the stalls. Sa thinking ni Habakkuk, hindi ito nature lang. Ito lahat ay gawa ng Diyos. Ito man ang loobin ng Diyos. Ito man ang pampangyarihin ng Diyos. Pahintulutan niyang bumagsak man ang negosyo ko. Kung ngayong taong pahintulutan niya na dumating ang hindi inaasahang balita, ang sabi niya sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. Umulinig sa aking tenga yung sinabi ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. At wala ka ng ibang pagkukunan ng kagalakan. Kukunin mo sa fig trees, kukunin mo sa olives, kukunin mo sa flocks, kukunin mo sa ibang, wala! Pinapakita rito ang kakapusan. Lahat ng balon ay mabilis na matutuyo. Tanging ang Diyos lamang, ang supply ng Diyos lamang ng kagalakan, pag-asa at kalakasan, yun lamang ang hindi matutuyo. So ngayong taong ito, sana ho maging maliwanag sa atin, kung maganda man ang ating kalagayan, huwag tayong doon umasa. Huwag mo ilagay ang kagalakan mo sa magandang resulta ng laboratory. Huwag mong ilagay ang kagalakan mo sa magandang net income ng business. Huwag mong ilagay ang kagalakan mo sa magandang resulta ng anumang mga bagay na pinaplano o ginagawa. Ang sabi niya, yet I will rejoice in the Lord.
Hindi ako magagalak doon sa ibang mga bagay. Ang kagalakan ko ay sa Diyos manggagaling. Hindi sa mga bigay ng Diyos, hindi sa mga benefits mula sa Panginoon, kung sino siya. Ang Diyos mismo ang aking kagalakan. At ang sabi niya, I will joy in the God of my salvation. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan o Diyos na nagliligtas sa akin. Walang ibang paraan ng kaligtasan kundi sa biyaya lamang ng Panginoon. At mga kapatid, huwag niyo sanang pagkamalian, hindi lamang sa kaligtasang espiritual, kundi anuman ang ating kalagayan. Ang tanging pag-asa ay masusumpungan sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Habakkuk verse 19, tuloy tayo, the Lord is my strength. Ang Diyos ang aking kalakasan. Hindi natin minamaliit at hindi natin binabawasan ng halaga. Pero pag inilagay mo sa pamilya ang kalakasan, I'm sorry. One of these days, minsan nag-uusap kami mag-asawa. 5 taon pa lang kami kasal, pero nag-uusap na kami, paano pag nawala ako? Ang sabi ko kay Sister Jonah, ayokong simulang isipin. Ayokong simulang isipin. Nakatatak ho sa memorya ko kung paanong pagbukas ko ng L300 ng IC, nahandon si Brother Rogelio Argente. At nung ibababa na yung kanyang bangkay, dumapa doon si Sister Gemma. At umaalingaw-ngaw sa buong bakuran yung boses niya. Kung doon mo nilagay. Hindi ko ho nilelesen. Pero ang problema ho ay kapag in-overestimate natin, pag sinubukan yung hugutin sa negosyo, sa pamilya, sa kalusugan, every time nasusumpungan, ito'y kulang. Mawawala. Lilipas. Kilalang kilala si Arnold Schwarzenegger. Naging bodybuilder, naging artista, naging governor ng California, at ngayon ay may Alzheimer's na. Kung dun mo uhugutin. Ang sabi ng salita ng Panginoon, the Lord is my strength and He will make my feet like hinds feet. Ang hinds ay usa. Ang punto nito, mabilis. At ang ibig sabihin ng mabilis, madaling makatakas sa danger. Siya ang magbibigay sa akin ng lakas. Siya ang magbibigay sa akin ng pagtakas. Siya ang mag-iingat. Siya ang aking proteksyon. Siya. He will make me to walk upon mine high places. Dalawa ang karaniwang paniniwala dyan. It's either, ito'y nagpipicture ng mountain goat, na kung saan yung mountain goat na doon sa tuktok ng mga mabatong mga bundok at hindi kayang lapitan ng mga predators. Or, maaaring high places tumapatukoy sa mga success at magagandang kalagayan at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lakas kung makakarating ka doon o hindi. Pero huwag niyong kalimutan sa verse 17, kung hindi man, ang verse 18 ang nagsabi ay, yet I will rejoice in the Lord. Puntahan lang natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ang sabi ni Apostol Pablo. Nung sinabi ni Pablo, meron siyang tinik sa laman at pinanalangin niya sa Diyos, Lord, alisin mo
Lord, alisin mo! Lord, alisin mo! Ang sabi ni Pablo, I prayed for it 3 times na alisin niya yung tinik sa laman. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Kung kailan tayo mahina, dun mas nakikita ang kapangyarihan ng Diyos. At totoo ang sinabi ng isang mangangaral, ang isang problema natin, madalas masyado tayong malakas sa tingin natin. Kaya hindi makita ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang sabi ni Apostol, nung naunawaan niya ito, mga kapatid, maaaring ngayon ang ganda ng kalagayan natin. Kung sinabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Hindi lang yun. Ang sabi ng Diyos, my strength is made perfect in weakness. Ito ang nagbigay ng malaking pagbabago sa pananaw ni Pablo. Ang sabi niya, kanina, ang prayer request niya, Lord, alisin mo! Nung sinabi ng Diyos, nung naunawaan ni Pablo ang katotohanan ito, ang sabi ngayon ni Pablo, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Oh, how we need itong perspektibo na ito. Hindi lang natin kayang i-recite ang verse na ito, maging totoo sa atin that God's grace is sufficient and God's power is made manifest in weakness. Therefore, yung kahinaan at hindi magandang kalagayan ay magkakaroon tayo ng kagalakan. Muli, hindi sa atin at sa lakas natin o paraan natin, kundi dahil sa Panginoon natin. I-apply lang ho natin sa ating mga mananampalataya. By the way, pag pinag-aralan nyo, ang ibig sabihin ng pangalang Habakuk is to embrace. Or just the word embrace. Or sa ibang tingin nila, one who embraces. At kung di ako nagkakamali, si John MacArthur ang nagsabi, what a fitting name of a prophet who embraced God's providence. Lord, ito ang plano mo, yayakapin ko at magagalak ako sa iyo. At aasa ako sa iyo. Sa mga hindi pa mananampalataya, kung naririto ka, hindi ka pa mananampalataya ng Ebanghelyo ni Kristo, ano man ang kalagayan mo, may parating na higit at walang hanggan na mas kahindik-hindik. At kahit anong oras, pwede dumating ang kamatayan. Pero hindi ang kamatayan na nakakatakot. Yung pupuntahan mong kaparusahan kung wala ka pa kay Kristo. At ang tanging pag-asa mo ay yung sinabi ni Habakuk, I will rejoice in the God of my salvation. Ang kaligtasan ng makasalanan ay nasa Panginoon lamang at ang ginawa ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Yesu Kristo, na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. At ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang sa kanya ay sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang mangyayari this year. Totoo lang. Pero alam natin meron tayong Diyos na pwedeng pagkanlungan, na pwedeng maasahan. If the worst scenario comes, nawa masumpungan na ating kagalakan at kalakasan at pag-asa ay nasa Panginoon lamang. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong biyaya, salamat sa iyong katapatan, salamat sa iyong salita. Lord, salamat sa iyo.
Ano man, O Diyos, ang aming kalagayan, alam namin na Ikaw ay tapat. Alam namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwan. Alam namin na hindi ka nagbabago. Ikaw ay matuwid, Ikaw ay mapagmahal. At lahat na nangyayari ay sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Palain mo po ang iyong mga salita na ito at patuloy mo kaming baguhin sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Dalangin natin sa Kanyang pangalan. Amen. Tayo'y dadako agad sa atin hong pag-obserba ng banal na hapunan. Hiningin ko ho ang ating mga available na deacons, Brother Junjun, Brother Totoy. Wala si Brother Alex? Andiyan ho, wala. Siguro ho si Brother Daryl. May ubo si Brother Daryl. Siguro si, ano na lang, Brother Darwin. Baka pwede hong kayo po muna. Sige, si Brother Patrick. Okay lang po ba? Ayan, sensya lang po. Ang ating pag-obserba ng banal na hapunan ay tinatawag ho na guarded communion. Ibig sabihin, hindi natin ginagawa na basta kung sino lang na gusto ay pwede. Meron nung paalaala ang salita ho ng Panginoon mula ho sa unang Korinto, Kapitulo 11. Ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito. 1 Corinthians chapter 11, verse number 27. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom ng sasaro ng Panginoon na di karapat-dapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So pwede pala mangyari na kumuha ka ng tinapay, kumuha ka ng juice, ay nagkakasala ka pa. So hindi ho lahat ay dapat at pwede. Una, kung hindi ka pa Kristiyano, please, huwag. Kung alam mo sa iyong sarili na hindi ka patunay na mananampalataya, wala kang tiyak na pag-asa ng kaligtasan dahil kay Kristo, please, huwag. Huwag kang matakot, ano lang sasabihin nung nasa tabi ko. No. Merong sinasabi ang salita ng Diyos at dun ka matakot. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, huwag. Kung ikaw ay mananampalataya na, ngunit ikaw ay nabubuhay sa pagsuway sa kalooban ng Diyos, lalo't higit, napakalinaw sa kalooban ng Panginoon ng pagsunod sa tubig ng bautismo ng isang totoong Kristiyano. Kung hindi mo pa ginagawa yan, kapatid, nais ko sabihin sa iyo, huwag muna. At kung kalooban ng Panginoon, alam mong kalooban ng Diyos ang bautismo, pwede ka makipag-uusap sa amin at atin hong pag-usapan ng bagay na yan. At kung ikaw ay mananampalataya na, ngunit naroon, yes, nagkakasala pa rin ang Kristiyano, ang sabi ng salita ng Diyos sa ito, datapot siya sa atin ng taong kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Kailangan ng seryosong pagsiyasat. Hingin mo ang pagsiyasat ng Panginoon sa iyo. Magkakaroon tayo ng sandali, ng personal at tahimik na pananalangin. Hingin natin ng tawad ang ating mga kasalanan sa Panginoon upang ihanda tayo sa pagtanggap ng banal na hapunan na ito. Let's pray. Manalangin po tayo. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, ang iyong mga mata ay nasa lahat ng dako nakikita ang mabuti at masama. At tunay, wala kaming pwedeng itago sa iyo, kami hubad sa iyong harapan. Maging laban ng aming mga kaisipan, nasa ng aming mga puso, ito'y hayag, O Diyos. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Patawad po sa mga pagkakataon na napipighati namin ang banal na Espiritu nakatahan sa amin. At Lord, kami ay nakikiusap. Tulungan mo kami sa lalo pang masipag at masigasig na paglaban sa kasalanan at pamumuhay ng may kabanalan.
Lord, totoo ang iyong pangako na kung pahayag namin ang aming mga kasalanan ay tapat at banal ka na kami patatawarin at lilinisin sa lahat ng mga ito. Patawad po. Patawad po sa aming mga pagkakasala sa iyo. Patulungan mo kami ngayon, O Diyos, ihanda mo kami sa pag-aalaala ng banal na hapunan na ito. Sa pag-aalaala namin sa ginawa ni Kristo para sa aming kaligtasan. At gamitin mo ito upang magbigay init, magbigay lakas sa aming patuloy na paglakad sa pananampalataya para sa iyo. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin.
At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos makahapon na sinasabi, ang saro ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay niyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inamin po natin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa katotohanan na nagkatawang tao ang aming Panginoong Hesus. Salamat po sa katotohanan na siya ay nagbata ng hirap doon sa krus at ang parusa na para sa amin ay tinanggap niya. Ang puot na para sa amin ay tinanggap niya upang kami ay magtamo ng kapatawaran at kapayapaan sa iyo. Salamat, O Diyos, sa dakilang kaligtasan. Anawa ang paggawa namin nito ng pag-obserba ng banal na hapunan ay patuloy na maging paalaala sa amin na tunay nga na sa amin ay merong tumubos, na kami ay hindi na sa aming mga sarili. Kami dapat ay mabuhay na para sa kapurihan niya na sa amin ay nagligtas. Anawa sa biyaya mo, O Diyos, tulungan mo kami na patuloy na ihayag ang ebanghelyo ng kaligtasan at mamuhay ng isang buhay sangayon dito hanggang sa dumating ang aming Panginoong Hesukristo o hanggang sa kami ay umuwi sa iyo. Salamat po. Lahat ng ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. At tayo po mawit sa Panginoon. Awitin po natin, It is well with my soul. Puri po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online at nawa ang salita ng Diyos ay patuloy natin pagbulayan at patuloy na maging liwanag sa ating landas na naman ang ating mga tinatahak. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang kapangyarihan at kapayapaan ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin,
Patuloy tayong maging tagapaghayag ng ebanghelyo ng kaligtasan at ang ating mga buhay ay patuloy na maging maliwanag na patotoo para sa kaluwalhatian ng pangalan ng ating Panginoon. God bless po. Magandang tanghali. We are now dismissed. Dito nagtatapos ang ating gawain ng pagsamba. Yung mga pwede hong manatili para sa